Hello live streamers, welcome back sa ating Plan 40 for the second time around. And before we start our devotion, let's start with a prayer. Yes, Father in heaven, again we thank you, O Lord, para sa opportunity na ito na makapag-Plan 40 muli. And we know, Lord God, na you are hearing us and you will answer our prayers. Katulad ng ginawa mo nung Plan 40 namin na una, O Lord, alam po namin na ikaw ang mag-guide sa amin, mangusap sa amin, at aalalay sa amin ng Panginoon throughout this Plan 40. Give us strength, O Lord God, ang motivation ng Panginoon na magpatuloy at magpagpamintin. So again, Lord, we glorify you in Jesus' name. Amen. So yung verse natin for today is in the Ecclesiastes 11 verse 6 ESV version. So sabi dito, in the morning sow your seed, and at evening withhold not your hand, for you do not know which will prosper, this or that, or whether both alike will be good. Isa to sa mga devotion ko. Napili ko siya kasi perfect din naman to sa ating lahat, na lalo na sa mga nagmi-ministry, sa mga may ginagawa para kay Lord. So itong verse na to is a powerful reminder sa ating lahat na maging faithful tayo sa pagtatanim, sa pagtatrabaho para kay Lord. Maging faithful tayo at obedient sa anumang ipagawa sa atin ni Lord. And we just need to trust Him. Ano man yung maging outcome ng pinapagawa niya sa atin. Kasi si Lord lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. And ganun kasi tayo diba? Sa buhay natin, madalas nag-hesitate tayong gawin ng isang bagay, lalo na kung hindi tayo sure sa magiging outcome. Lalo na kung hindi natin alam kung magiging success ba yung magiging result ng gagawin natin isang bagay. Pero tayo na mga nagsiserve kay Lord, nagmi-ministry para kay Lord, at tayo tinawag ni Lord na para magtanim ng magtanim, magtrabaho na magtrabaho para sa Kanya. Even though na hindi natin alam kung ano yung magiging outcome, pero for sure alam natin na lahat ng ginagawa natin kay Lord di masasayang. Amen? Basta gawin lang natin kung ano yung pinapagawa niya. Example na lang ng full character. Kasi na yung kay Abraham, diba? Tagal niya pinag-pray si Isaac kay Lord, and then nung binigay na, ang sabi is offer niya pabalik kay Lord. And without hesitation, dahil faithful siya kay Lord, then dahil obedient din kay Lord. Kahit mahirap, masakit, nakakatakot, na sumunod pa rin siya. Sumunod din si Abraham. Example pa si Noah. Kahit na hindi niya alam kung ano yung nangyayari, pero dahil sumunod siya dun sa sinabi ni Lord na gumawa siya ng barko. And hindi lang naman yun ganun kadali yung process na yun. Taon niya ginawa yung barko. Marami hindi naniniwala sa kanya, pinagtatawanan siya. Pero at in the end, diba? Sila lang yung naligtas ng family niya. Yung mga hayop, pinasave ni Lord para sa kanya. Dahil faithful siya, dahil obedient siya, sumunod siya sa sinabi ni Lord, hindi siya nakahamon. Ganun na rin yung family niya. So, ganun din tayo. Although na may pinagawa si Lord sa atin na wala tayong guarantee, walang condition si Lord na sinasabi pa sa atin, pero susunod lang tayo sa Kanya, is we know na lahat ng gagawin natin para kay Lord is not in vain. At kailangan lang natin maging consistent dun sa ginagawa natin. Hindi natin, kasi tayo, lalo na tayo, magaling lang tayo. Magiging masipag lang tayo kapag madali yung pinapagawa sa atin. Or gagawin lang natin isang bagay kapag kaya natin, madali para sa atin, at hindi tayo masasaktan. Kapag motivated lang tayo, inspired lang tayo. Pero sinasabi dito, sabi nga dito, in the morning at in the evening, is kailangan continuous yung effort natin. Patuloy tayo nagtatanim na anuman season ng buhay natin, hindi tayo hihinto, hindi tayo mamimili ng susundin natin kay Lord na utos niya. Hindi tayo mamimili ng gagawin natin para kay Lord. Dapat lahat ng pinagawa niya, sundin natin with obedient heart, without grumble. Okay? Kasi doon tayo tinawag ni Lord. And sabi nga, kahit mahirap anuman sitwasyon natin, sabi, just keep showing, just keep on serving God, keep serving other people. Kung saan ka man tinawag ni Lord, be excellent. Para naman yun kay Lord, hindi mo para sa tao. So, tayo din naman yung aani ng lahat ng tinanim natin, hindi ibang tao. Yun ang totoo. Lalo na sa ministry na, lalo na sa ginagawa natin para kay Lord. Yun nga, ano man yung tinanim natin is tayo ang aani. Maganda man yung tinanim natin o hindi, tayo ang aani. So, si Lord tayo ang nagtanim, si Lord ang magpapalam. Okay? God is the one who will bring increase dun sa lahat ng tinanim natin. Kailangan natin maging faithful at obedient pagdating kay Lord. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo mag-harvest. But we are so sure in God's perfect time. Lahat tayo aani, lahat tayo
pagpapalain ni Lord. Basta maging consistent lang tayo. Huwag tayong mapapagod or huwag tayong titigil. Pwede magpahinga pero huwag tayong maging faithful tayo. Kung saan man tayo tinawag ni Lord. Kung saan man tayo tinawag ni Lord. Kung saan man tayo ministry na tinawag ni Lord. So yun na yung encouragement ko for today para sa ating devotion na wala pang guaranteed results sa Lord dun sa mga pinag-pray natin ngayon plan. Although hindi pa masagot agad ni Lord yung pang prayer natin, makagustuhan natin. We know in God's favor. Amen. So yun lang, church. Let's do our work for the Lord. Be faithful and be obedient. And maging honest lang tayo lagi. And yun lang. Let's pray. Yes, Father in heaven, Panginoon, maraming salamat, O Lord God, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa amin, ng kalakasan sa bawat isa, O Panginoon. Kung nga pong siyang patuloy na magbigay ng inspiration, O Lord God, ng motivation sa aming lahat, O Lord, na patuloy naman po yung nasimulan namin para sa inyo, para sa gawain namin sa aming ministry at kung saan mo kami tinawag, O Lord. Lord, there are times na manghihina kami, mapapagod, O Panginoon, but Lord, patuloy mo kami panghawakan para hindi po kami mawala dun sa will mo, Lord God, sa plano mo sa buhay namin. Dahil alam po namin, ano man yung mangyari, ano mang plano gawin namin, ano man po kagustuhan namin, O Lord God, kung ano pa rin po ang plano niyo sa buhay namin, siya pa rin masusunod. Hindi, O Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo. That your will be done sa bawat buhay ng bawat isa. At ano man po yung mga pinagpipray namin, this plan 40, ikaw nga po ang magbigay sa amin ito in your perfect time, O Lord. Hindi po kami nagmamadali, O Lord God, dahil alam po namin na mas maigi pa rin yung timetable mo sa timetable. O Lord, maraming salamat po. Lahat po ng papuri at pagsamba, sa salamat, Panginoon, at pagmamahal, ibibigay namin sa inyo. We thank you, O Lord. We love you. In Jesus' name, amen and amen.